Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. So, for today's video guys, magre-review lang tayo ng isang airsoft, which is nagamit ko na kasi, so wala na tayong, hindi na ako nakapag-unboxing video. So, re-review natin is itong WE G17. So, G17 siya guys kasi hindi siya license ni Glock. Pero imitation siya ni mismong Glock pistol company. So ito ay Glock 17, all black siya guys. So ito empty na to no, pero ito yung previous niya. So yun, wala nang unboxing video guys. Guys, ito na yung unit. And idadagdag ko muna yung kinabit ko. Ito yung RMR site. So, nabili ko lang din to online. Medyo mura naman. Paano? Yung mga ganito guys, yung mga accessories, dali lang. Yung mga accessories natin ng yan. Yung mga accessories natin ng airsoft, pwede rin siya gamitin sa mga tunay na pistols. Kasi parehas lang yun. Depende na lang sa quality. So ito guys, ito yung RMR. Ito yung ginamit ko. Yan. So ito yung unit guys. This is the WE or WeTech WeTech Glock 17 Gen 5. So yun, ito kinabit ko na yung RMR sights, which is the red dot sight. So may mga reels ako dyan sa YouTube channel ko dyan, minsan makikita nyo yan. Then ito guys, ito rubber lang to, rubber grip, which is in order ko lang din online sa Lazada, meron yan. Kung wala to guys, pwede yung pwede nyo ikabit to. Yan. Ito. Yan. Para medyo kumapal, pero mas preferred ko yung rubber grip. Mas gusto ko siya. Mas okay siya kaysa doon sa freebies. So, ito yung G17 or Glock 17 Gen 5. Ito yung unit na yon. Yan. Maganda naman siya guys. Napaka tawag nito. Ito kasi guys, matibay siya, din ginagamit talaga siya sa panlaro. Unlike sa mga ibang units na medyo hindi siya ganun ka-durable. Ito, mas maganda yung brand na WE, Umarex, Tokyo Marui. Pero ang Tokyo Marui kasi parang hindi siya full metal eh. Mostly ng parts ata niya is polymer plastic. So, ito yun guys. Then, meron din akong extra magazine, which is WE. And then, yun. So, pinapapalit-palit ko sila pag nabibitin ako sa pag-firing. So, pagkabit pala nito guys, madali lang. Tanggalin natin muna yung magazine. Tuturo ko lang sa inyo. Ito kasi may screw na to, no, ay may Allen wrench na gagamitin mo. And then, ang libre niyang free mount is yung parang talaga, pang Glock. So, tanggal magazine guys, ikakasan nyo muna, tapos ibabato. Sabay nyo lang ibabato. Parang lock dyan. Yan. Tulak nyo lang. Tapos, pagka tanggal nyan guys, tigas. Yan. So, merong pasensya na. Na-istorbo lang ng aso. Merong rare site kasi dito guys na plastic lang. So, tatanggalin nyo yung screw dito sa loob. Yan. May screw yan dyan. Tapos, ilalagay nyo yung base mount. And then, yun na yun guys.
Pagkatapos guys, pag set up nyo na kung bibili kayo ng ganito, gagawin nyo kasi is i-0-0 nyo yung ano. Kasi ano yun, para for the accuracy yun. Tetesting nyo, kasi ito na 0-0 ko na to siya guys. Mga 4 meters and above. So yun. So hammer down ko lang. Yan. So ito yung unit guys, no? Gen 5. So magkaiba na yung ano niya. Iba na yung marami na pinagkaiba sa loob. So hindi siya hindi lahat ng parts interchangeable sa Gen 4 and Gen 3. Pero as is mga ganito, marami pa rin parts aftermarket. So ito guys, maganda siya guys, na i-testing ko na to, nakailang gamit na ako. So binili ko to for panlaro. So sa field magagamit ko siya. Ito yung gagamitin ko panglaro. Yan. Testing natin. Ilang bullets lang. Ang nakaganda nito guys, pag WE, pag magandang brand, yung accuracy niya consistent. Nagkaroon ako before ng double bell na Glock 17, pero mahina siya guys, sobrang hina. Mas nare-recommend ko to yung mga double bell na na mga brand. Pwede siya for beginners, lang. Pero pag sa mga kung gusto mo ilaro araw-araw, I highly recommend yung magandang klaseng brand, kasi pagdating sa durability, medyo low quality ang double bell. So lalagyan na natin ng konti, no? Testing lang natin saglit. Apat lang. So, apat na bullets. Gas blowback, tawag nito pellets, o mostly BBs blowback pellets. Yan. So, pag pala guys, ito yung inlet valve. Dito sinasalpak yung green gas, and then ito naman yung outlet valve. Yan. So, testing natin guys. Pag Glock 17 o pag mga block, kailangan lakasan mo ng konti pag sasalpak mo yung So, testing natin guys. Turn on natin yung yan. Yan kung makikita ba yun. Yan yung red dot, red dot. Yan. So testing natin. Firing. Yun. So pag wala na siyang bala guys, automatic gumaganyan siya. And then what you're going to do is paki-release ng magazine, and then ito yung slide lock niya. So pwede nyong idiretso ng baba, or mas maganda ganito, tulak ng konti, release, then hammer down. Yan. So iingatan lang kasi natin yung slide lock niya, Ayan. So turn off natin yung side. Ayan. So yun guys, so far napakaganda niya, napakagandang unit. Pakita ko lang yung isa kong unit guys. Ito, this is the Taran Tactical Innovation Combat Master. Ito yung John Wick 2. Ito yung sa palabas na John Wick 2. Ito yung Combat Master. Merong totoong baril talaga na Glock 34 Combat Master, which is mahal talaga yun, yung mga ganong klase, totoong baril ha. So si TTI nagbigay din siya ng or kumuha din yung mga airsoft manufacturer ng license para gamitin yung design nila. So ito yung mga unit na yun, So ito, hindi siya license ni Glock. Ang brand dito is Crane.
Hindi siya license ni Glock, pero license siya ni Taran Tactical Innovation. So, may mga ganun guys, no? Meron kasing mga airsoft na license ni Glock, pero hanggang doon lang. Talagang original siya na design ni Glock. Meron siyang tinatawag na license. Yun, imitation siya, no? Pero license siya. So, talagang merong brand na Glock. License ni Glock. So ito, hindi to siya license ni Glock. So mostly nakalagay lang dito mga G34, G35, mga ganon. Kasi hindi nga siya license. Pero license siya ni Taran Tactical, yung design. So yun naman na pinagkaibahan. Ito naman yung magazine niya, medyo luma na. So nabili ko lang to second hand. So okay pa naman siya. Medyo may mga issue but this is for collection ko pa, no. So in the next video po, sa next video, re-reviewin naman natin yung yung double bell na John Wick 4, which is yung Pit Viper. So thank you sa panonood. God bless.